Salamat din po sa ating mga pagkahigipanan. At ganun din po ay para sa mga magtitiwala na kaalaman ay babati po kung muli ng mga birthday. At yun, busayin natin sa mga First Chronicles chapter 29. First Chronicles chapter 29. At I think last Wednesday ay nag-usap tayo about sincere Christian, no? At ngayon naman ay realize ko kayo na rin dito po sa Chronica, chapter 29. At nag-aalala ko po na ito po ay ikalawang bahagi ng ating naging mensahe last Wednesday. The First Chronicles chapter 29, kung kayo pinalya na, ay ating babasahin mula talatang 1 hanggang 5. First Chronicles 29, verse number 1 to number 5. Alright, nandiyan po kayo? Now, ito po ay nagpaplano at naghahanda si David para po sa pagtayo ng templo. Verse number 1, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen,
is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Okay, andun yung plano, nandun yung kalkulasyon, nandun yung mga materials. Bago tayo ng tatlo. At sabi niya sa number 3, moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificer, and who then is willing to what? Alright, pag-tuloy niyo po yung consecrate. Okay? Consecrate. Yan ang ating title this morning. Consecrate. Who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Then, ay lahat, then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers of the king's work offered willingly. Now, the word consecrate na ginamit dito po ni David ay doon ko ibig kayong dalhin. No? At of course, the word consecrate sa Tagalog ay what? Itinalaga. Diba? Nakatalaga. Na, ganun pa man, ito po yung nagpapahayag ng quality. Quality. Quality of excellence. Ano po? Now, in Exodus chapter 30, babalik tayo dito, Exodus chapter 30, verse number 30, makikita natin naman yung kahulugan ng salitang consecrate. Okay, Exodus chapter 30 and verse number 30. 30. Ano na kayo? Alright, kaya lahat. And thou shalt anoint Aaron and his son in what? Consecrate them. Ganyan po? Consecrate them. That they may minister, pakalabas, unto me in the priest office. Okay, nakalimutan yung meaning? Alright, of course, una sabi ko, consecrate ay nagpapahayag ng quality. Diba? Uri. Anong uri ito? Excellent. Diba? Walang katulad. Okay, sa pagkatubig, itinalaga or nakatalaga. In chapter 30, verse number 30, anong pinapakita? Consecrate means what? To be fully devoted. Set apart and what? Dedicated to God. Tulad ni Aaron at ng kanyang mga anak, no? Binuko, no? At dedicated to God for what? For His what? For what? Specific purposes and glory. Anong purpose nila? Maglingkod sa Diyos sa templo, di ba? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Consecrate, nakatalaga. Na magamit ng Diyos, no, sa kanyang layunin at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ipalamig siya? Amen? Now, chapter 32:20, nadagdagan pa, no? Para makita niyo yung kahulugan ng sa consecrate sa Bible. 32 and verse 29. 32:29. Alright, ready na kayo? Kaya lahat, for Moses has said, consecrate yourselves today to the Lord, even every man, ano ba? Upon his son and upon his brother, that he may bestow
upon what? A blessing this day. Na maging itong Israelite, ay inutusan. No? Italaga ninyo ang inyong mga sarili na para sa Diyos. Consecrate. Now, sa bagong tipan, ay itinuro din ito, na bawat mananampalataya, ay maging holy people, consecrated people, and separated from the world for God's service. Iba rin siya? The word consecrate means to be fully devoted, set apart. Iba rin? Set apart, ibinukod. Ito? Dedicated to God for His specific purpose and glory. Alright? Now, maging sa New Testament, pinagin ko, a believer to be holy people, consecrated people, and separated from the world. Alright? Hiwalay sa sanlibutan. Ano yung hiwalay? From the things that are unclean. Ano pa? That would what? Contaminate one's what? Relationship with God. Okay, itatalaga ang sarili. No? Okay. Nalalayo, hihiwalay sa lahat ng kadumihan at anumang mga bagay-bagay na makasisira, makadudumi at makaka-apekto ng iyong relasyon sa Diyos. Are you with me? Remember yung 2 Corinthians, yung 1 Corinthians 6:17? Okay, ano sabi ng 2 Corinthians 6:17? Okay. Ano sabi? Come out from among them and be ye separate. Now, ano nang ipakita? Yan kasi hindi nagpakita that we are called to consecrate our whole being to God. Tayo tinawag, na ating italaga ang ating mga sarili, yung ating buong pagkatao, body, soul, and spirit to God. Yun yung pagkatawag sa atin. And then, Romans 12:1, tayo lahat ay, beseech you therefore, brethren, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Also in 2 Thessalonians chapter 5, First Thessalonians 5:23, tingin po. Okay, tatawag tayo sa ating tatanong, sa unang kronika, no? Okay, pero ating muna basahin yung 1 Thessalonians 5:23. Tingnan niyo po kung paano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. 1 Thessalonians 5:23. Alright, nakita niyo? 5:23 tayo po lahat. Alright, simulan po sa 22. 22, ready? Basa, abstain from all appearance of evil. Lumayo kayo sa lahat ng anyunan masama. And then 23 tayo lahat. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your what? Whole spirit and soul and body be what? Preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yung buong pagkatao mo, ibig mo sa talaga itatalaga mo sa Kanya. And then, consecrate. Alright? At tayo yung tinawag to consecrate our whole being to God. Amen? Italaga. Ano siya? Nakatalaga. Minsan, ginagawa ko siya nakatalaga na sa mga sundalo. Okay, saan ka nakatalaga? Diba? Yung kung nakakapunta kayo ng luneta, kung walang pumalo, may bantay doon sa harap ni Rizal. Baka kasi umalis eh. Diba? Baka tumakas. Okay, masangkot pa doon sa club. Kaya binabantay si Rizal. Ito mo, hindi ba? O ano, umulit pumalaw, yung bantay hindi umaalis. Maliwanag pa, kasi nakatalaga sila doon.
You see, tayong mga Kristiyano, tayo tinawag para italaga ang ating mga sarili sa Diyos. And then to be consecrated to God. Alright? Ngayon, ang tanong ay, ikaw ba? Naitalaga mo na ba ang iyong sarili sa Diyos? At paano ko malalaman na ako ay nakapagtalaga na ng aking sarili sa Diyos? Sino sa gitna natin ngayong umaga ay ang masasabi mo siya ay nakatalaga na at naitalaga na ang kanyang sarili sa Diyos. Alright? Kaya yes, sa paksang ito, ay ibig kong ating tingnan itong marks of a consecrated person. Okay? The marks of a consecrated Christian. Ano ang ating makikita sa isang Kristiyano na nakatalaga o itinalaga ang kanyang sarili sa Panginoon? Dahil ako po yung patubayan sa aming pong pag-usap. Mag-usap ka, Panginoon, magturo ka sa iyong mga anak. Magtulog ka po ng revival kung kinakailangan. Magbago ka po ng buhay kung kinakailangan. Maglinis ka po ng mga puso't isipan upang kami maging karapat-dapat sa iyo pong harapan. Lord, I pray this morning, alsin mo yung anumang malakit at bawat anak mo ay bigyan mo ng pusong bukas upang tumanggap ng iyong salita at magpasako. Hinihiling ko na sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yes, we should be consecrated. Pero sino at paano kung malalaman ako ay nakapagtalaga ng aking sarili sa Panginoon? Number one, balikan niyo po yung unang Chronicle, chapter 29. At tingnan natin, number one, kung ano yung marks ng isang consecrated na Christian. First Chronicles 29, verse 5 to 6. Andiyan na kayo? Amen? Sabay-sabay, ha? Ready? Alright. Verse number 5. The gold, for things of gold, and the silver, for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers, and who then is what? Willing to consecrate his service this day unto the Lord. Ano yung number 1 na makikita niya? Number 1, nakita mo lang, I consecrated Christian, number 1, will offer willingly to the Lord. Pakalakas na? Ano yung unang mark? Ng isang consecrated? Yes, a consecrated Christian will what? Will offer willingly to the Lord. Nakati po, maging hanggang talatang 6. Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers of the Israel offered what? Pangalawa, they offered willingly. You see, it is number 1, no? Ang isang a consecrated Christian will offer willingly to the Lord. Alright? Now, let me remind you, minsan na napag-usapan natin, ano ang ibig sabihin ng willingly? Now, willingness is the quality of being happy to do something kung kinakailangan. Ano siya ng willingness? Pakalakas? Ano yun? Opa? Alright. Masaya siyang gawin. Ha? Yung kanyang, ipinapagawa mo sa kanya kung kinakailangan. Alright? Ano ba siya? And then, sa pagkakaloob, sa pagdalo, sa paglingkod, masaya niya itong ginagawa. No, sabihin ng Tagalog, willing is what? Kusang loob, hindi ba? Hindi napipilitan na. Tama? And then but in English, willingness is what? Dakwal di ba? Ising happy siya. Happy siya to do something sapagkat kailangan gawin. And then, ikaw ba, pinakakitaan ka ba na magaan ng loob, masaya ka sa ginagawa mo sa Panginoon? Hindi ka kayo napipilitan lamang? Masaya ka ba dumadalo? Masaya ka kung nililingkod? Pag natapos mo yung sarili, umuwi ka, sabi, sana mo sa Amen? Nakapag
makawitness ako. Amen? Salamat siya, nagamit na Diyos yung buhay ko. Eh, dapat naman talaga, hindi ba? Wala akong pa nagpasasa sa sanlibutan. Kakaunting panahon na lang natin mo, mabigat pa loob mo, mabigat ka na lang. Tama talaga, hindi ba? Kasi ito mga tao ito, masaya nilang ginawa. Sapagat nakita nila, kailangan gawin. Kailangan ito yung templo. Kaya na, tapos yung mga pangunahin nagdala, yung mga prinsipe, yung mga kapitan, sila yung mga nagdala. And according to no? Alright. Then verse number 9, then the people what? Rejoice. Kita mo? You see? Tuwang-tuwa sila. Just because a consecrated person will offer willingly to the Lord. Alright? Now, wag natin kakaliwa, no? Nang ang Panginoon ay maghandog ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo, huwag yung kakalimutan, ginawa niya ito na hindi mabigat sa kanyang loob. Ginawa niya ito na kung sa loob at siya'y masaya. For the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame. Bakit? Sabagat nakita niya yung ibubungan ng kanyang sakripisyo, kaya kaligtasan ng iyong kaluluwa. Bumaganda. Kaya nga napakalaga na yung din ang nakikita ng Diyos sa atin. Sa lahat ng ating ginagawa na para sa Kanya, magaan ang loob mo at tuwang-tuwa ka pa. Ano ba siya? Wala nga sa Panginoon. Basketball ka, uuwi ka, bipilay-pilay ka. May bukol ka, may sugat ka, pero masaya ka pa. Hindi ba? Ano ba siya? Pero wala kang crown, wala kang reward. Sabi mo judgment. Samantalang lahat ng gagawin mo na sa Lord ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. O hindi ba? Taging sa pagkakalab mo, hindi ka naman parang rin. Kaya sabi ko, huwag na huwag ka mag-uugali na pag nagbili ka para nawalan ka. Pag ang ugali mo, pag nagbili para nawalan ka, please, huwag ka na magbigay. Huwag ka na magbigay. Totoo yan. Kung magbigay sa loob mo. Kasi sapagat hindi ganun Diyos, ang ibig ng Diyos na makita sa atin pare-pareho. Sapagat siya nung siya maghandog ng kanyang buhay, masaya niyang ginawa para sa iyo. Hindi nang ibig yung nakita sa atin. Masaya tayo, naglilingkod, masaya tayo gumagawa na para po sa Kanya. Amen? Tanggap niyo naman hindi ng sarap yung pinag-uusapan. Kundi panahon, paglilingkod, pagsamba. Ibig yung ginagawa mo ito willingly at magaan ang loob mo at meron kang kagalakan sa iyong puso. Okay? So number 2, tingin po, chapter 28, kumatas naman kayo, dito, nagbiling si David kay Solomon. Nagbiling siya. Alright? At pinabatid niya na yung kanyang plano at yung kanyang paghahanda sa itatay yung templo. Pinagid niya na, anak, gusto ko ako magtayo, kaya lang ayaw ng Lord. Sapagat ako na ay warrior. Kaya ibig niya, ikaw ang magtayo. Kaya ako, anak, ay may plano at naghanda ng lahat ng ito. And then, nagbiling siya kay Solomon. 28 and verse number 5. Verse number 9. Kaya, and thou Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with what? With a perfect heart and what? Alright. Okay, perfect heart and willing mind. Ano yung pangalawa? Na makikita mo sa isang Kristiyano na siya consecrated. Pangalawa, okay, siya pinaghahandog with a perfect heart to the Lord. So, Tagalog na ba? At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip. Bakit? Taklab, bakit? Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso
at marunong at nalalaman ang lahat ng mga pag-aakala ng isip. Kung iyong hanapin siya, masusumpungan mo siya, mulit kung papabayaan mo siya, kanyang itatapol ka magpakailantaman. Nakita mo? Una, willingly. Pangalawa, with what? Ano kasi puso? Perfect. Amen? Ito yung makikita mo sa isang Kristiyano na nagtalaga ng kanyang sarili sa iyo. Okay? Sa kanyang paghahandog, ginagawa ito with a perfect heart. Okay? Ano talaga ng perfect heart? Sakdal na puso. Now, in English, a perfect heart speaks of what? Sincere and complete commitment to God. Ano siya ng perfect heart? It speaks of what? Sincere and what? Complete commitment to God. Characteristic what? Oh, yes, unwavering faith and what? Loyalty. You see? Perfect. Sincere. Okay? Huwag niyong kakalimutan, no? God hates hypocrisy. Remember that? Nung kanyang talagang harapin yung mga Pariseo, tayo minsan takot tayong naka-open. Kahit mali yung mga kausap mo, pero ang Diyos, talagang harapan, di ba? Remember that? Sinabihin ng mga Pariseo, kanyang mga Pariseo, sabi niya, hypocrites. Diba? Para kayong mga nicho. Puting-puti yung loob, puting-puti yung pintura sa labas. Dadapat yung loob, punin ng pulo ng mga buto, mga bulok. Nakita mo? Kasi yung mga tao nyo, ano siya, napagkunwari. May anyong kabahan pero puro kabahan yan nasa puso. Diba? Parang congressman. Yan naman sila. Hindi siya purposely siya. Okay? Kaya every time na sasamba tayo, magkakaloob tayo, maglilingkod tayo, nakikita sa akin, we should examine our what? Our heart. Sa bakit yun sabi ng Bible, ang Diyos ay what? Sinasaliksi ang ating mga puso kung totoo tayo sa Kanya. Amen? Sinasaliksi niya. Sabi nga ni David, bago pa man lumabas yung salita sa aking bibig, alam mo na, Panginoon. Ito mo. Kaya nga, naging siya, duda siya sa kanyang sarili, kaya nung siya mag-Lord, sabi niya, search me, O God. Try me and know my thoughts. If there be any wicked way in me. Because God hates hypocrisy. Ayaw ng Lord ng papukunwoy. Ibig niya makita sa atin ang katotohanan. Alright? Yes, a consecrated Christian will offer with a perfect heart. Alright? Perfect heart. Sapagat sabi naman, for the Lord searcheth all hearts and understandeth maging ating mga pag-iisip. Any Christian? Kaya mahalaga, talaga ating suriin ang ating mga puso, no? Sa lahat ng ating ginagawa. Ano yung motibo mo? Ano ang dahilan ng lahat ng ginagawa? Ginagawa mo ba ito talaga para sa Panginoon? Ginagawa mo ba ito talaga para sa mabigyan mo ng kaluguran? Hindi naman talaga ang totoo, di ba? Kaya natin yung papuri ng tao. Kung mahalaga sa atin, yung papuri, yung mag-please natin ng ating Panginoon. Hindi mahalaga kung anong iniisip mo sa akin, ang mahalaga kung ano ang iniisip ng Diyos para sa akin. Yes, a consecrated Christian will offer with a perfect heart to the Lord. Pangatlong bakit, tingin po. Verse number 12 to number 13. Kaya na ngayong umaga,
Ikaw ba yung klase ng Kristiyano? Ha? Na nagtalaga na ng kanyang sarili sa Panginoon? Ha? Lahat ba ng ginagawa mo, pagsamba mo, pagkakaloob mo, paglilingkod mo, ginagawa mo ba ito willingly and with a perfect heart? Bakit tayo verse number 12 to number 13. Chapter 29, 12 to 13. Verse number 12, tayo naman lahat. Ready? Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee, and what? Praise thy glorious name. Ano pinapakita? Napapangatlong mark ng isang consecrated Christian is what? Okay, will offer with thanksgiving to the Lord. Sa kanyang paghahandog, sa kanyang pagkakaloob, ito man yung salapi, ito may paglilingkod, ito may pagsamba, ito yung ginagawa niya with thanksgiving to the Lord. Amen? Meron taos-puso na pagpapasalamat sa Diyos. You see, Christian? Amen? Amen? Bakit thankful siya? Sapagkat alam niya na lahat naman ng meron siya, posisyon, buhay, kalakasan, itong natin, ito'y pawang galing din naman sa Diyos. Amen? Kung bakit nabubuhay pa siya, dahil din sa Diyos. Sabi ko sa Biblia, bibilanggit ko last Wednesday. Meron tayong yung sinanay Belen sa Kalayaan, di ba? Talagang akala ko mawala na sapagkat binabagit ko lagi yung lumakad ay ganun lumakad. Pero agay-agay siya. Akala ko mawala na, natakot. Nakadalawa mo. Talaga sabi, iyakin. Sa awa kong tignan, sila nung na nagpipunta ko, gabi na yun eh. Nagdala ko ng gano'n. Awa akong makita. Sabi kasi, nasa public hospital, nakasaksak lang doon. Naghihintay na ako ng balita. Nasa rin doon, mas malakas pa. Gusto lang ko. Talagang binagit ko ng mga members. Talaga akala ko sinabi na yung wala na yan. Nakatingin na nangiti ko siya. Mas malakas pa ngayon. Pero, mas malakas pa. Nasundan ko ni Brother Ruben. Brother Ruben, di ba? Kaya pala yung talaga, ito naman mga anak, hindi sumasagot sa akin. Hindi ilakalin mo yun. Nag-message ako, nag-message ako sa iyo. Nag-message ako kay Matthew. Nag-message ako kay Aaron. Ano si Aaron? Ay, hindi ka sumasagot. Ano nangyari kay ito? Baka nag-iiyak ka na naman ito. Kinabukasan, tsaka pa sumagot si Aaron na. Okay na po. Explain naman talaga. Ano ba, babalik ng Lord? Kaya nung ba kayo nung sumulong sa siro na ba ito? O espiritu na lang? Hindi ba? Kaya don't forget, na yun sa yung ating sasabihin, if God gives you a few more years to live, yung buhay na yan, hindi na yan sa'yo. Okay? Your family, lahat ng gagawin, papangarapin, ay dapat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya a consecrated Christian will offer with thanksgiving to the Lord. Sapagkat bagit niya yung buhay niya, yung lakas na lahat naman siya, pawang galing lamang sa Panginoon. Every good gifts, every perfect gifts ay galing sa Diyos.
Amen? Kaya very thankful siya. Very thankful siya. Pangapat na bagay ito, verse 11, okay, verse number 12 to number 14. Number 12. Okay, so number 12, both riches and honor come of thee. At bagay yung power, might, strength, galing lahat sa Panginoon. Verse 45 lahat. But who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee. Tingnan yan. Tagalog ka ba ito, Justin? Tagalog ka? Tingin ko. Okay, tayo na. Sa ginto na ang timbang na ukol sa mga kasangkapan. Oh, okay. Verse number 14. Verse 14. 29:14. But who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this? For all things come of thee. Okay, for all things come of thee, and of thine own have we given thee. Okay? Kanyang naunawaan na lahat ng kanyang ibinibigay, ginto, pila, gold, silver, brass, and precious stone, ay galing din naman lahat sa Diyos. Okay, alam niyo video. At binigay siya kanina yung unang-una na bagay yung kanyang power, might, strength, galing din naman lahat sa Diyos. Alright? Tapos dyan naunawa. Malinaw ito sa kanya. Okay? Kaya ipinakikita, that a consecrated Christian will offer knowing that he receives everything from the Lord. Pakibasa ng malakas? A consecrated Christian will what? Will offer, nag-ahandog siya sa pagbatid niya, na lahat ng ibinibigay niya ay natanggap din naman niya mula sa Panginoon. Amen? Lahat naman ang ibinibigay ko galing din naman sa iyo. Amen? Kaya ako nagbibigay, kaya may naibibigay ako sa pag binibigyan mo ako. Yun ang consecrated Christian. Kaya nga, hindi siya para magkait sa Diyos. Sapagat lahat ay natanggap lang ng buhat sa Diyos. Amen? Ngayon, itinatalaga na lamang niya lahat. Alright? Kaya balik tayo, bilang mga mananampalataya, para hindi ka naglalamig, hindi ka nangihina, hindi ka nahihiwalay, okay? Mahalaga na atin laging ipapaalala sa ating sarili yung apat na ba o limang bagay. Alright? It is time na okay? Yes, we need to remind ourselves that number one, God owns everything. Okay? Mahalaga po ito. Lagi mong aalalahanin that God owns everything. Lahat kanya. Kaya nga, dumating ka sa mundo itong hubad, aalis ka rin hubad, wala kang madadalang anuman. Amen? Lahat ng meron ka, dinatang mo lang. God owns everything. Psalms 24:1, sabi naman ito, the earth is the Lord's and the fullness thereof. At maging lahat ng naninirahan dito. At ang lupa ay sa Panginoon. At ang buong narito, ang sanlibutan at silang lahat na nagsisitahan dito. Mahalaga ito. Lagi mong alahan, God owns everything. And secondly, God gave you something. Isa itong importante bagay. Ano yung pangalawang dapat mong ipakaalahin? Ano pangalakas? Alright. Binigyan ka niya. Okay? God gave you something. Everything you need, binigay sa iyo. Everything you need, ibinigay niya sa iyo. Alright? Kaya nga sabi ng Bible, anong meron ka na hindi mo natanggap? 1 Corinthians 4:7, anong meron ka na hindi mo natanggap? James 1:17, every good gift
and every perfect gift ay galing din sa Panginoon. Every good gift, every perfect gifts, kasama ng pamilya mo, kasama ng bahay mo, kotse mo, bike mo, lahat ng meron ka, galing lahat sa Panginoon. Ano mahalaga? Okay? So dahil dito, dahil sa 1 and 2, no, dahil dito, steward ka ng Diyos ko yun. That makes you steward. Amen? Parang yung sa parable of the talent, di ba? Yung binigyan niya yung isa ng 4, yung isa 2, yung isa 1. Okay, sabi ng Lord, alright, now, ipangalakad niyo yan. Pangalakad niyo yan. Then, dumating siya na magsulit kayo. Amen siya? Amen? Kaya nga, ano yung ikatlong bagay na dapat mo lagi katandaan, pangatlo, you are what? Ikaw ay steward ng Diyos. Ano nga yung steward? Katiwala, tagapangasiwa. Amen? Hindi ikaw ang may-ari. Ipinagkatiwala sa iyo para pangasiwaan mo. Amen? Makalawa, nandun ako sa Tierra Verde. Pinasyalan ko yung bahay. Nakita ko yung bahay doon na una ko nakita na, ganda niya. Talagang bulok na. Pero maganda yung lugar. Okay? Warak na, nabubulok na. Pagbalik namin ni Ate Pinto, bukas na, malinis na. Pinatauhan ng bangko. Nakakakita ba kayo ng pinatauhan ng bangko? Diba? Pinatao lang sila, pero hindi sila may-ari. Ganun din tayo. Pinatauhan lang sa atin, pero hindi talaga tayo ang may-ari. Ano bang oras pwedeng kunin sa atin ng Panginoon? Naging yung buhay natin. Alright? Okay. Kaya nga, natutuwa tayong magkaloob, maghandog. Amen? Sapagat lubos natin naunawaan kung sino ang tunay na nagmamayari at tayo pinagtiwalaan lamang ng ating Panginoon. Amen, sir? At ikaw na bagay na lagi mong ipapaalala sa iyo. Ano yung number 1 na lagi mong tatandaan? God owns everything. Ano yung pangalawa? God gave you something. Amen? Binigyan ka ba niya? Lahat ng kailangan mo binigyan siya. Hindi yung gusto, kundi yung kailangan mo. Iba yung gusto, iba yung kailangan. Amen? Gusto ko ng knowledge, pero kailangan ko ng Diyos. Amen? Kung ikaw lang ang papipiliin, anong gusto mo? Rado o Rolex? Ha? Yung gano'n eh? Kung ikaw lang papipili, anong gusto mo? Ha? Dilis o pampano? Hilaw. Ano yung kailangan sa gusto? But God is faithful. But God will supply all your what? All your needs. Lahat mong kailangan. Kaya nga, steward lang tayo. At katadang mo ikaw na bagay, you are accountable. You are accountable for your stewardship. Isang araw mula ngayon, tatawagin ka ng Lord, sabihin, okay, now, give account of thy stewardship. Amen? Isang araw mula ngayon, tatayo ka sa harap ng Diyos. Tatayo ako sa harap ng Panginoon. At kanyang sabihin na, anak, magbigay sulit ka ng lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo. Christian, be careful. Pagsikapan natin na matagpuan na tayong tapat. Nakatiwala. Amen? Yes, a consecrated Christian, no, will offer knowing that he receives everything from the Lord. Nakatanggap ng tayo. Amen? Pinagtiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya pagbutihin mo. Okay?
kayong mga higit na talented, pagbutihin rin niyo. Amen? Kayong may mga obligasyon, responsibilidad sa Lord, pagbutihin ninyo. Huwag kayong sumpungin, matampuhin. Walang mangyayari sa atin. Amen? Huwag konting masakit. Sabi ko, brother, kinapil ako. Hanap ka pa ng kakampi. Sister, ang datanda mo na ganyan ako. Yan. Pagbudihin natin. Okay? Italaga natin ang ating mga sarili sa Diyos. Bakit, Pastor, ikaw ba hindi ka ba na-offend? Bakit, Pastor, ikaw hindi ka ba nagtatawa? Ay, 1,000 beses. Hindi ko walang mangyayari sa'yo pag magpapadala ako. Amen? Ito, kahit ako galit, nangiti ako. Ito talaga. Amen? Ano lang yan? Bakit? Bakit dinala ko yung aking pinaglilingkuran? Okay? Alam ko kung sino dapat yung pagsikabang bigyan ng kasiyahan. Hindi tao, kundi ang Panginoon. Alright? Consecrate. Be a consecrated Christian. Alright? And lastly, verse 15. Verse 15. Only 15. 29:15. Alright, ano na kayo? Ready? Okay. For we are what? We are strangers. You know, for we are strangers before thee. And what? Sojourner. Di ba? Ginuhita ko yung sojourner dito sa Bible ko. Okay? Nakita ko, sojourner is what? Nagkabalito ng temporal. Tayong lahat, sojourner lang dito. Tayong lahat, temporary lang dito. Lahat tayo, hindi gaano magtatagal sa mundo nito. We are what? Sojourner. And what? Stranger. Bakit? Sapagkat ang ating pagka-moment ay nasa langit. Mula ng ating pagkabi si Christ, tayo pinaging estranghero lamang dito. Our citizenship is in heaven. Mula doon, hinihintay na lang natin ang pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Stranger. And what? Sojourner. Temporary lamang kayo dito. Pinagpili mas buto natin ang sarili. Sojourner, as will all our fathers. Yung mga nakuha sa atin. Sumunod, pagkalabas. Ginulit ako, our days what? Our days on the earth are what? Ay parang anino lamang. And there is none, kita mo, hindi tayong lahat magtatagal dito. Tama ba? Kaya sabi ko lang, okay, pag sinabang pagbutihin mo na, okay, sa heaven wala nang soul winning. Amen? Sa heaven, hindi na kailangan ng quiet na kagaya mo. Pagbutihin mo na. Amen? Tapos din magkapastor ko dito. Hindi na magkapastor doon. Alright? Ano ba sabihin? A consecrated Christian will offer knowing that his time on the earth is short. Di ba naman? Tama ba? Hindi tayo lahat magtatagal. Kaunting panahon na lamang ang natitira. Pagpunihin mo na. Kaya lang hindi na bakit. Wala lang time para mag-backslid ka pa. Pagpunihin mo na. Nag-church ka ngayon na. Bumalik ka pa gabi. Hindi mo sigurado kung next Sunday, baka kabalik ka pa rito. O baka ikaw rin pupuntahan namin doon. Tama, hindi ba? Punihin mo na. Amen? Tumutulong ka lagi paghapon sa lumban, tumulong ka ulit. Hindi mo sigurado kung next Sunday, baka katulong ka pa sa lumban. Amen? Sabi ko kanina Brother Mark, sa 28, nandiyan
lang po sa Angeles, ha? Upang for the conclusion ng ating stewardship. Nag-ahanda ako, but hindi, not sure kung sa 28, makakapunta pa ako doon. Ano yung sabi? Yes, Christian. We are here for just a little while. Amen? Kaya nga, napakalaga na ating pong gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa atin. Amen, Christian? Oh, this morning. Kung may mga hinanakit, ipagahin mo na yan. Ibisya na yan. Amen? Yung mga tapu-tapuan, magpatapuan na kayo. Ngayon, purami lang tayo dito. Diba? Kung binabalang mo umamit ka nabi. Amen? May binabalang ka ni Solay mo mamaya! Siya o ikaw. Diba? Baka naman eh, diba? Ngayon na ang araw upang ating italaga ang ating sarili sa Panginoon. Be a consecrated Christian.